Ang dami talagang hindi pagkakaunawaan ngayon. Pero ang iba, hindi lang sagutan ang away, nauwi pa sa boxing. Sa Iloilo City, viral itong pagbaboxing ng dalawang kabataan. Hindi raw kasi matigil ang pag-aaway ng dalawa kaya ang naging solusyon ng isang kagawad, pagboxingin na lang sila. Nakasuot pa ng boxing gloves na galing pa mismo kay kagawad. Ang pagsasabong ng dalawa, pinagpiestahan ng ilang residenteng nanood. Ang iba naman, sinubukang awatin ang dalawa. Bago tuluyang mahinto ang away, nagtamo ng sugat ang isa sa kanila. Ikinagalit naman ng mga magulang at guardian ng dalawa nangyari. Yan ang pag-uusapan natin. Attorney, imbis na pag-ayusin ang naging solusyon dito, pagboksingin. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, actually, napaka-unique ng sitwasyon na to. Actually, madalas nating naririnig to dati, parang joke lang. Na kung hindi magkasundo ang dalawang tao at nagbabangayan at nag-aaway, hayaan na lang silang magsuntukan para matapos na ang away. Well, unang-una, dapat talaga naman joke lang ito, pero ngayon, sineryoso na. At higit sa lahat, ang isang tao pa na dapat nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa barangay, ang nasa gitna ng gulo na ito. So basically, ang prevailing na tingin ng batas sa ating kabataan ay dapat talaga silang pangalagaan at proteksyonan mula sa lahat ng form of child abuse. Alam din natin na marami na sa ilalim ng ating batas, sinisigurado ang best interest of the child ang laging pinapahalagahan dito. So sa ilalim ng Republic Act 7610 or Anti-Child Abuse Law, bawal ang pananakit sa mga bata o kahit na anong kondisyon na makakasama sa development ng mga ito. I would think ang ganitong pagtrato sa mga bata, lalo na kung ang gumawa nito ay isang tao na dapat gumagabay sa kanila ay isang possible form of child abuse. Hindi man siya ang nanakit sa mga bata ng diretso, parang ganun na rin ang nangyari nung sinabihan niyang magboxing na lamang sila. Parang principal ba by direct inducement ang dating. And of course, parang may nilabag siyang katungkulan sa kanyang role as a kagawad na sila nga dapat ang nagpapanatili ng peace and order at gumagabay sa mga taga-barangay. Iba pala ang gawa. So dapat turuan natin ang mga bata at hindi sila idaan sa isang daan na kung saan sila ay masasaktan. At hindi lang physical ang sakit ang nangyaring pananakit dito, pati ang kanilang moral development, parang medyo nalihis ba ang lagay. Attorney, kapag may mga away sa barangay, minsan nakatutok lahat ng kapitbahay. Gaya dito, ang daming audience. Ano po ba ang sinasabi ng batas kapag may nagkakasakitan na? Tungkulin bang umawat ng mga nakakakita? Actually, wala akong alam na batas na sinasabing may tungkulin ng isang mamayan na tumulong o umawat kung may away na nangyayari sa harap nila. Lalo na kung may danger na pati sila ay mapapahamak. In fact, ang alam ko lamang na batas na rin-require na kayo ay tumulong. Ibig sabihin, yung sinasabi nating requirement, pag hindi nyo ginawa, merong nakalaan or nag-aantay na parusa. At meron nga sa Article 275 ng Revised Penal Code. Magkakaroon ng kaso sa mga sumusunod na pagkakataon. Una, kung hindi ninyo tutulungan isang tao na wounded or in danger of dying sa isang uninhabited place. Kung kaya ninyong tulungan na hindi rin kayo mapapahamak. Pero ang requirement nga, uninhabited place. Wala nang ibang tutulong dahil wala nang ibang tao kundi kayo. Pangalawa, kung makahanap kayo ng batang nawawala or abandoned under 7 years of age at hindi nyo tutulungan makabalik sa pamilya or dalhin sa otoridad or to a safe place, naku, magkakaroon kayo ng liabilidad. At pangatlo, kung meron kayong nasugatan o nasaktan by way of an accident, magkakaroon kayo ng criminal liability for not helping. Kung kasalanan ninyo, hindi nyo naman dapat abandonahin ang sarili nyong biktima. Kaya ang tawag sa krimen ito, abandonment of one's own victim. Pero mahirap nga kung ang mga public official natin na dapat natin nahihinga ng tulong ay ang may pakanapan ng gulo. Well, wag pa rin maging deadma, i-report sa ibang barangay official o sa police o sa local social welfare officer para matigil agad ang kaguluhan na yan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw, alam niyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip,
Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.